manatagitang o waragi ira na magkumagitang. Diyos mi nga makapanguhatang ngamin marayarayaw ka Lord upang ngaming afui dayaw Lord honor anak kay kako. Lord, tandi kami mana afu nga matarad day Lord sa ngaway nga fuga. Irolwan na kami afu. I-Espiritu Santo kari mangirolon ni kami Lord. Ana bukatam mo pangalipawa mi afu. Ana bendisyon nga mo Lord. Ganaw iramana nga uhuhog mo. Tugin nami. Tagifutuan mi afu tapian na may apply mi Lord. Nagkagagaw nga pagtulay mi afu. Tuduan na kami Lord afu. Nga kanayong Lord. Mamarulo Lord afu ta. Urim ti pagtulay mi. Napakuman na kami ta. Nakaliwa kami Lord. Tapian na likod na kami ta pagdayaw mi afu ni ko. Bendisyon nga mo nga aming afu ipartes na pagdayaw mi. Marayaw ka Lord. Tayo nga aming dasal mi. Tangagan na afu ni Jesus. Amen. Patuloy tang manatag o ragi. Simbo. Buka tatang buhi Bible tanta awit 21. Kuno kagin na uwag na yapo. Natutuwa ang hari Yahweh dahil sa binigay mong lakas. Dahil sa iyong tulong, siya ay nagagalak. Iyong binigay ang kanyang inaasam, pagkaloob mo ang kanyang kalingan. Nilapitan mo siya'y lubos na binasbasan. Dalisay niya gintong korona, sa ulo niya'y inilagay. Humiling siya ng buhay at iyong ibinigay na habang buhay na magpakailanman. Dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang karangalan. Dangal at kadakilaan sa kanya'y iyong binigay. Pagpapala mo'y nasa kanya magpakailanman. Ang iyong patnubay dulot sa kanyang kalagalakan. Sa katas-taasan, Diyos, ang hari ay pagtitiwala. Dahil sa tapat na pag-ibig ni Yahweh, di siya'y nababahala. Dadakpin ng hari ang lahat niyang mga kaaway. Bibihagin niya ang bawat isa sa kanyang nasusuklam. Sa kanyang pagdating sa apoy, sila'y susunugin. Sa galit ni Yahweh, sa apoy, sila'y tutupukin. Walang matitira sa kanilang lahi, sapagkat sila'y lilipunin ng hari. Sa masasamang balak nilang gawin laban sa kanya, walang anuman magtatagumpay. Sa mga plano nila, sila'y kanyang papanain, sila'y
uurong at patatakbuhin. Pinupuri ka namin, Yahweh, sa taglay mong kalakasan. Aawit kami at magpupuri dahil sa iyong kapangyarihan. Amen. Awayatan mo mangito bang mga ruwaray. Diyos na po gagmitam ngamin, oragi ira, kansyon at tampo iyak. Praise God. Patuloy tayong po kansyon ng Iyafo. We praise the
me to never seek a crown, for my reward is giving glory to you. I want to take your word and shine it all around, but first help me just to live doing it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek a crown, for my reward is giving glory to you. For my reward is giving glory to you. Ipapotang po iyafo ragi ira na makipanagkagtampo ta patulitan po pakansyong tayafo. Sa amin, pagkalak ay nararamdaman, dumating man mga problema, wala nang makahadlang, wala nang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo ay para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sa pagsamba sa'yo. Oh Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo ay para sa lahat. Ika'y aming Diyos, ikaw ang lakas, kagalakan ko. Ikaw ang lakas sa amin, kagalakan ay nararamdaman, dumating man mga problema, wala nang makahadlang, wala nang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo ay para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sa pagsamba sa'yo. Oh Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo ay para sa lahat. Ika'y aming Diyos, ikaw ang lakas, kagalakan ko. Ika'y aming Diyos, ikaw ang lakas, kagalakan ko. Amen. Praise God. Ipapatang po iya po ragi. Ang nasa ngawe po ay welcome ka po ikatagitad po.
iyafo ragi ira. Praise God. At ipopotambi po iyafo ta baguto minay po tawe. Parang familiar yung mukha niya. Engineer ba? Hindi. Si Engineer Marco, tama po. Papatam pa iyafo ragi ira. From ISU Ilagan, kung hindi ako nagkakamali. So, danari pag gataway, welcome po namin. Sini po imaya o may madayaw po tayafu. Diyos ta hugat anitang aming owaragi ira anak karaka marayaw i Diyos ta nasiringang itang idadayaw i Diyos ta piana nga kanayong tapatuloy mi ta proteksyon na ta kagagaw pangyawa na to sikang makasato gawa-gaway yang marayaw i Diyos dayaw ko i Diyos ta niyawa na gangore to proteksyon ta paggangay tatangkol marayaw i Diyos ta pinangirolo na tanyakang ta pamensahe gangore kukutayafu kibidak kula pa Lord amom mabangaming awan to may limag niko amom i-adde na kakayahan ko ariak ko nga kuang kakayahan ko yari nga mamakatalo no ari tan ikaw nga lamang mamakatalo ikaw ay manud do tanya kami yari idasal ko ta yafu idasal ko ta yafu to mas na kuang padakalan na ta dalan na yafu yari idasal ko yari desire na futo to mas lumago nga ta relasyon ko tan nisa ta pamensahe tan nisa ta Panginoon sana tanya kang amo na mabanayafo ino mayangan na futo. So yari dayo ako yayam ta pinangirolo na tanyakang. Praise the Lord. Marayaw iyafu. Sinipaga po imaya po may madayaw tayafu. Sa laawandang po ay ginatamlabi ita tayo kansyong nagay na po ng mensahe. Popotan po iyafo ragi ira.
Jesus. Ayaw-iya. Diyos ta fuga guli itong naming waragi ra. Yawe imangagang to Lord's Day aggaw na yafu. May pango lamang to magayaya itang takada kun na to aggaw. Tayaw aggaw to etang itabvong isakripisyo na padayaw to may pango lamang para takatan nangang to Diyos, para ta Diyos to sovereign, magmaguray, yaya makaway ya to Diyos, to kay pangatan na ngaming nadayaw na kay kakwa. Luka itang mawaragi ra, ta ikakwatang santong naturak, yaw na preparado mensahe sa ngaweta first Sunday na February nakaya ko to pa-fiesta tang kakurog na kingwa ni Yahweh Jesus ta krus na Kalbaryo para tanitang tapeno yaw ay matotolay ta kono naggatang. 1 Corinthians chapter 11 gafutang bibigang verse 17 ang banal na hapunan mega futayaw ikwatang sangaw na babayag. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring ipagmalaki dahil ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti subalit nakakasama. Una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan niyan. Kailangan ngang magka-bukod-bukod kayo upang makilala kung sino-sino sa inyo ang mga tapat. Kaya't sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang baong pagkain. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Ipagmamalaki ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hindi ko gagawin iyon. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos magkapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakti ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na.
Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil tinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Kung may nagugutom, kumain na muna siya sa bahay upang hindi humantong sa hatol na kaparusahan ng inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ko na ayusin pagdating ko riyan. Makimalo ito. Diyos mi nga makanamutang naming agandong. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam sa lahat ng bagay, pati ang laman ng aming mga puso at isipan ay hindi natatago sa iyo. Walang nalilihim sa iyo, Panginoon. Kung kaya't kami ay nagpapakumbaba palagi na lumalapit sa iyo, humihingi ng iyong pagpapatawad at pagpapadalisay ng aming mga puso upang kami po ay tunay na makapagsamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang ninanais mo sa bawat lumalapit sa iyo, na kami ay makapag-alay sa iyo ng pagsamba na karapat-dapat. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pagtitipong ito. Nawa ay walang ibang maitampok at maitaas kundi ikaw lamang. Walang ibang maparangalan kundi ikaw lamang na nag-iisang Diyos, buhay at makapangyarihan. Gabayan mo sana kami, Panginoon, sa pamamagitan ng pangunguna ng iyong banal na Espiritu upang kaming lahat ay matuto, lumago at maging mabunga sa buhay espiritual na kung saan tinawag mo kami na maging iyong mga anak at maging iyong mga lingkod. Nawa, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong presensya habang kami po ay makikinig. Ipahintulot mo nawa na walang maging balakid sa amin upang matanggap namin ang biyaya ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige, magitubangit nang wawaragi ira. Pa-fiestat tang ni uvovog na yafu to do na Biblia, particularly magagi Lord Supper. No pansinat tang yawe i 1 Corinthians 11. Isinulat ni Apostol Pablo ito. Ang sabi niya, ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo sa verse 23. Ngayon, no inatang institution ng Lord Supper, ay Lord Supper na institute yatong ta uryang to pamugag na Yahweh Jesus to kafulo na Apostoles ira. Mababasa natin ang institution ng Lord Supper sa tatlong gospel books, in Mateo, Marcos, Lucas. Ta Matthew chapter 26, mabibigtang yan. Ta Mark chapter 14, ta Luke 22. Kung titignan natin nung in-institute ng Panginoong Jesus ang Lord Supper, wala pa si Apostol Pablo. Hindi siya kasama sa Last Supper ng Panginoong Jesus dahil hindi pa siya apostol nung panahon na yan. Siya ay isa pang blasphemer nung panahon na in-institute ng Panginoong Jesus ang Lord Supper. Pagamat sa ganyang katotohanan, sinabi niya ng hayagan sa verse 23 ng 1 Corinthians 11 na sinabi niyang ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Hindi na ipaliwanag kung paano niya tinanggap kay Panginoong Yesus ang turo na ito. Ngunit, alam natin maliwanag na ang Panginoong Yesus mismo ang nagpakita kay Apostol Pablo sa daan patungong Damasco nung hinahabol niya ang mga Kristiyano upang sila'y ipakulong at patayin ng iba. But by the grace of God, sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1,
na hindi pa siya pinapanganak ay dati na siyang pinili ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Ayan po ang katotohanan. Kung kaya't meron siyang kumpiyansa na sinabi niyang tinanggap niya mula sa Panginoon ang katuruan ito. At napakahalaga para sa ating mga Kristiyano sa panahong ito na maintindihan nating mabuti ang turo sa celebration ng tinatawag na Lord's Supper, no? Sapagkat nung panahong isinulat ni Apostol Pablo ito sa mga taga-Korinto, hindi siya natutuwa sa paraan ng kanilang celebration. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila sa verse 22, no? Ano ang gagawin ko ngayon? Ipagmamalaki ko ba kayo dahil sa bagay na yon? Hindi ko gagawin iyon. Kung kaya't napakahalaga na matutunan natin ng mabuti at tama ang proper recognition. Kasi dalawang ordinansa ang ino-observe ng every evangelical church na in-establish ng Panginoong Yesus para sa kanyang mga pinili at tinawag upang i-observe natin ang baptism by immersion at itong celebration ng Lord's Supper. Sa ibang mga iglesia, tinatawag nila itong communion. And yung iba naman, especially sa Catholicism, Eucharist ang term na ginagamit nila. At walang masama doon. Ang importante ay totoo na merong Lord's Supper na in-institute ng Panginoong Jesus. Bago siya hinuli, I should say, ng mga sundalo upang ipako sa krus. Last Supper, ang bilin pa niya, hindi na siya muling iinom sa kopa, no? Hanggang muli siyang iinom doon na sa kaharian ng kanyang Ama sa langit. Yan ang mababasa natin sa Matthew chapter 26. Mamaya makikita natin. Now, isang seryosong bagay, mga kapatid, no? Na i-celebrate natin ang Lord's Supper sapagkat hindi karapat-dapat ang sino man to join in celebrating the Lord's Supper kung unprepared ang puso natin. It is also a serious thing, seryosong bagay po. Natanggapin natin ang supper in a careless manner. Kaya ang warning ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, hindi ako natutuwa sa paraan ng pagtitipong ginagawa nyo, sapagkat ang iba ay napapahiya, lalo ng mga mahihirap. Manlawang to kita na mapasikat, imariku ira. Megafoot a klase na pa-celebrate da. Nagkakabukod-bukod kayo, naggrupo-grupo ka mo. Kaya nagaging, natatanggal. Ikwenta na bagi ni Kristo to tataday. Megafuta mas sirina ka mo. Nagkakabukod-bukod kayo. Imariko ira mataraday lapa. Masingo kanadda. Mariga ira pakalalo ala pabalod daon mo awang pagato kanadda. Napapahiya ang iba sa kanila. Kaya ang sabi ni Pablo, ganito ang dapat na celebration ng tinatawag na Lord's Supper. Ang Lord's Supper ay binibigyan niya tayo ng opportunity for spiritual growth. Yan actually ang purpose. Bakit in-institute ng Panginoong Yesus ang celebration ng Lord's Supper? Hindi lang for spiritual growth, bagkus ay pati blessings if we approach it in the right attitude. Sa katunayan, kung hindi karapat-dapat ang pagtanggap natin sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus, yan ay pwedeng rason kung bakit dinidisiplina tayo ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa sulat kanina, sa verse 30, iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasaktin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. That is chastisement. Yan ang reason bakit
Why? Bakit masasaktin? Mahina at namatay na nga ang iba sa inyo. Kasi hindi maganda. Hindi nyo inoobserbahan ng proper ang pagtitipon ninyo, nakakain kayo celebrating the Lord's Supper. So ano? Ito ang mensahe ngayon para sa atin. What then must we do if the supper is to bring blessing and not chastening? Ano ang dapat gawin? Ano? Paano natin i-celebrate? Paano natin obserbahan? Paano dapat natin bigyang pahalagahan ang Lord's Supper upang ito ay tunay na maging pagpapala sa atin at hindi pagdidisiplina ng Diyos? So yan ang sasagutin natin. Una, first point. Una, kailangan nating alalahanin ang ginawa ng Panginoong Hesus. We need to look back. Ang sabi niya sa verse 23 to 26, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. So, we need to remember, ang broken bread, yung ginagamit natin, anumang uri ng bread. No? Not necessarily na yung original bread na unleavened ang kailangan nating gamitin para ma-qualify na yung Lord's Supper celebration natin ay karapat-dapat sa Diyos. It is the substance that we give the importance to and not the form. Yun nga minsan, yung kwento ni Pastor Joe noon, na hindi ko makakalimutan. Merong isang Christian ang kumausap sa kanya, Pastor Joe, nagse-celebrate din ba kayo ng Lord's Supper? O, syempre naman, Kristiyano nga kami, tsaka yan ay in-institute mismo ng Panginoong Yesus. Ang sabi daw nung dating kasamahan niya, anong oras kayo nag-celebrate ng Lord's Supper? O, sinabi ni Pastor Joe ang schedule, first Sunday every month, tuwing worship time, doon kami nag-celebrate. Ang sabi daw nung Christian na, ewan ko kung tunay na Christian, basta kasama niya dati, mali kayo sa celebration nyo. Sabi ni Pastor Joe, bakit naman mali? Supper nga, di dapat gabi sana ang celebration nyo, hindi umaga o hindi tanghali. Sabi ni Pastor Joe, kayo nagse-celebrate din ba? Oo, siyempre. Anong gamit nyo pag nagse-celebrate kayo? Ang tanong ni Pastor Joe, tinapay. O anong tinapay? Sinabi niya na yung nabibili sa yung books, PCBS. Yung ostya. Ano ba, sinon nung ngayon, maselebra ka mo. Yung sinon nila pa ngayon. Kurang mo ngayon, ugo, pagadin. Dapat, talaga, tutulan no. Ifus to original, to celebration, dapat sinon no kita na sinon di Jesus taga. Sapato no, dapat sandalya na lapa na kudyo. Na dapat, unleavened bread, lapa usan no. So, natahimik siya kasi we are not after the form, but we are after the substance of the celebration. Yun po. Sa substance na ito, napakahalaga na yung broken bread na yan ay ipinapaalala sa akin. Kasi sabi ni Jesus, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. No? Inire-remind tayo sa katawan ni Kristo na ibinigay para sa atin. And the cup, ang kopa, ay nire-remind us of His blood sa dugo niya na nabuhos. Ngunit kung titignan natin ang Biblia, kung titignan natin, it is a debatable issue actually, concern sa mga, even in the Christian circle, kung para kanino ba nabuhos ang dugo ni Kristo? Para sa lahat ba? O para sa mga pinili niya? Tignan natin, kasi siya mismo ang nagsabi. Tignan natin yung Matthew 26. Tignan niyo ang mga Biblia niyo.
Mateo 26. Kasi siya mismo ang nagsabi. Verse 28, verse 27, para buo yung sentence. Matthew 26, verse 27. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay yon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinabi ba niyang kapatawaran ng lahat? O kapatawaran ng marami? Marami ang sinabi niya. Hindi niya sinabing lahat. Ganon din ang sinulat ni Marcos. Tignan natin sa Mark 14. Para maging malinaw sa atin. Tignan natin sa verse 24. Anong sabi? Sinabi niya, ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Hindi niya sinabing mabubuhos para sa lahat. Yan ang tinatawag na effectual na pagtutubos sa pagkakabuhos ng dugo ng Panginoong Yesus. Kaya nga't nagpapasalamat tayong lubos, we praise God, sapagkat isa tayo sa kinasihan ng kanyang kagandahang loob upang tayo ay naging kanyang mga anak. At isa tayo sa rason kung bakit nabuhos ang dugo ng Panginoong Yesus. Gusto ng Panginoon na ang kanyang mga tagasunod ay maalala nila ang kanyang kamatayan. Karamihan sa mga tao sa panahon natin ngayon, kung pwede lang, ayaw na nilang maalala kung paano namatay ang isa sa mga naunang pumanaw sa kanilang pamilya. Kasi masakit isipin, ano? Ngunit, ang Panginoong Yesus ay gusto niya that we should always remember how He died. Bakit? Sapagkat lahat ng nasa atin bilang Kristiyano, everything in our Christianity centers in the death of Christ. Ang kabuuan ng ating pagka-Kristiyano ay nakasentro sa kamatayan ng Panginoong Yesus. Kailangan nating alalahanin na siya ay namatay because this is a part of the gospel message. Christ died and was buried and rose again. 1 Corinthians chapter 15, 3-4. Hindi yung buhay, kung paano siya namuhay dito sa ibabaw ng mundo noon, not even His teaching that will save sinners, but His death. Ang kamatayan ni Kristo ang nagligtas sa atin. Bakit? Marami ang nakarinig sa kanyang turo noon, hindi ba? Pati mga religious leaders, Pharisees, Sadducees, teachers of the law, Hudyo, napakarami. Ngunit marami sa kanilang hindi sumampalataya. Marami sa kanilang hindi naligtas because they did not believe Jesus Christ. That's why hindi yung kanyang mga turo ang nagliligtas sa atin, ngunit ang kanyang kamatayan sa krus ang nagliligtas sa atin, na yon ang dapat nating alalahanin every time we celebrate the Lord's Supper. Tandaan po natin yan. That's why we always remember bakit namatay si Kristo. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Ang sabi niya, nabuhos ang kanyang dugo para sa marami. Hindi natin mababago ang statement na yon sapagkat siya mismo ang nagsabi. Paano ba siya namatay? Kailangan pa ding alalahanin. He died willingly. Sinabi niya,
kusa niyang ibinibigay ang kanyang buhay. He died meekly. Nag-submit siya sa will ng Ama sa langit upang maipakita niya ang kadalisayan ng kanyang pag-ibig sa atin. Anong sabi ng Romans 5:8? While we were still sinners, He died for us. No? Ganyan kadalisay ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Ibinigay niya ang kanyang katawan sa kamay ng mga masasama, and He bore on His body the sins of those He wanted to redeem. Ngunit, wag din nating kakalimutan na itong pag-aalaala na ito, remembering, ay hindi lamang po simpleng recalling of historical facts. Hindi lang simpleng recalling ang sinasabi ng Biblia. Ito ay participation in spiritual reality. Kapag nagse-celebrate tayo, no? Kapag tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, ang nagbibigay ng meaning, spiritual meaning, ay ang Holy Spirit na kasama natin. It is the presence of the Holy Spirit that makes us remember and treasure. Pinapahalagahan natin because that is a participation in spiritual reality. Hindi lang simpleng recalling ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, dahil in the Lord's table, hindi lang natin inaalala and we admire what Christ have done for us. Yan ay opportunity para sa atin to have fellowship with a living Savior habang ang ating mga puso ay napupuspos ng pagpapasalamat at pagsampalataya, pagdakila sa risen Savior na ito. It is not simply a recalling of historical facts. Ito ay participation in spiritual reality. Siya mismo ang nag-institute. Ang Panginoong Yesus mismo ang nag-institute dito. Yari ito no kada alawa katang ibagina, tat tinapay, tuusat nang, an natakopa, to inumat nang. We are participating in a spiritual reality na yon ay ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. Kahit na hindi pa tayo pinapanganak nung panahon yan. Dahil sinasabi ng Biblia na hindi pa nilalalang ang mundo, ay alam na ng Diyos kung sino ang kanyang mga pinili at hinirang na magiging kanyang mga anak. Napakaliwanag po yan sa Ephesians chapter 1. Pangalawa, second point, we need to look ahead. Celebrating the Lord's Supper ay tinuturo sa atin upang ito ay maging blessing, not chastisement, hindi pagdidisiplina ang resulta. Bigyan natin ng halaga, and we need to look ahead. Anong sabi ng verse 26 sa last part niya? Ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang kanyang muling pagparito ay mangyayari sa hinaharap. It is a future event na siguradong mangyayari. Dahil kailanman hindi magkakabula ang sinasabi ng banal na kasulatan. We observe the supper till He come. Yun ang bilin ni Jesus. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin hanggang sa kanyang muling pagparito. Yan ang bilin ng sulat ni Apostol Pablo. Ang muling pagparito ng Panginoong Yesus, yan ang tinatawag nating blessed hope ng kanyang universal church, no? And the individual Christian. Yan ang blessed hope natin. Everything, lahat ng issues ng buhay na kinakaharap natin sa kasalukuyan at mararanasan pa natin sa hinaharap, anumang issues ng buhay na yan, everything will be resolved soon when our Redeemer, the great Redeemer, Jesus Christ,
will appear the second time. Hindi lang siya namatay para sa atin, ngunit siya'y muling nabuhay, siya'y bumalik sa langit, at isang araw, magbabalik siya upang tayo ay isasama niya sa kanyang kaharian. Yan ang pangako niya sa John chapter 14, hindi ba? Ngayong kasalukuyan, hindi pa natin naabot, hindi pa tayo naging ganap, katulad ng sabi ni Apostol Pablo, no? Ngunit, ang sabi ni Juan sa sulat niya sa 1 John chapter 3 verse 2, but when we see Him, we shall be like Him. Yan ang blessed hope ng bawat Kristiyano. Tayo ay magiging katulad ni Kristo. Magkakaroon tayo ng glorified body in the future. Sapagkat yan ang ipinangako niya sa bawat isa. Kahit paabutan tayo ng kamatayan, sa bawat isa na tunay na sumampalataya kay Kristo, when He appears, we shall be like Him. Akang ba ito blessed hope yari para tanditan? Madruma itang tumuka sa ngayon, madruma itang to itsura, kang ganito. Ikarwang, mataba, ikarwang, kurang itaba na. Ikarwang mawag na mad-diet, ikarwang mawag na kumang tuwaru. Ngem! Tatad dila blessed hope tang. Mataba ka man sa ngayon, o kanto mataba ka, importante, magbalik itang sa ngayon, pagkita ni Jesus, so na tutali agaw tumelang muyat yaya. Amen! Yan, tukak ko nakaragatang ni matanang, tama nga ganaba mesin mo. So, pangatlo, third point, sa ating celebration ng Lord's Supper, we need to look within. Mahalaga po yan. We need to look within. Ang sabi sa verses 27 and 28, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. We need to look within, siyasatin natin ang ating mga sarili. Ang turo ni Pablo tungkol dyan ay hindi natin kailangang maging karapat-dapat. Dahil walang sino man sa atin ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos sapagkat tayo ay nagkakasala. We don't need to be worthy to partake of the supper. But only, ito ang tandaan natin, that we should partake in a worthy manner. Karapat-dapat. No? Hindi tayo pwedeng maging karapat-dapat sana na tumanggap. Bakit? Kasi nananalaytay pa ang kasalanan sa katawang ito. Ang bilin lang ni Apostol Pablo, huwag nating i-celebrate ang Lord's Supper sa paraang di nararapat. Yun ang iniiwasan dapat natin. Sino ba ang qualified sa atin na tumanggap sa katawan at dugo ni Kristo? Kung worthiness ang pag-uusapan, wala pong qualified. Ang nagkwa-qualify lang sa atin ay grace ng Diyos na siyang nangako na ang kasalanan natin ay binayaran at tinubos ng Panginoong Yesus nung siya'y namatay sa krus, nung siya'y binayubay sa krus at nabuhos ang kanyang dugo. Ano bang purpose ng institution ng Lord's Supper? Para sa mga makasalanang katulad natin. It is for the sinners, but sinners saved by God's grace must not treat the supper in a sinful manner. Yan ang bilin ng Biblia. Alam nating tinubos tayo sa pagkakasala.
sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Yesus. Kung kaya't nararapat lamang na bigyan natin ng pinakamataas na pagpapahalaga ang Lord's Supper na ito. Kaya nga ang warning pa ni Apostol Pablo sa verse 29, sapagkat ang sino mang kumakain at tumiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at tumiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kailangan po nating mag-participate in a worthy manner. Huwag po nating piliting sabihin na we are worthy sa harapan ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat ni isa. Walang karapat-dapat na tumayo sa harapan ng Diyos. We must examine our own hearts, judge our sins, and confess them to the Lord. As we come to the table, ang guilt natin sa ating mga kasalanan, tandaan natin, yan ay kasamang naipako lahat sa krus nung ang Panginoong Yesus ay binayubay sa krus na yan. Ngunit mahalaga po mga kapatid, na kung nukatang panunutang ibagitang kung natay banag. Kaya biling niya siyasatin natin ng ating mga sarili. Kung hindi natin sinisiyasat ng mabuti ang ating mga sarili, then God will judge us and chasten us until we do confess and forsake our sins. Yan nga. Ang mga taga-Corinthians, they neglected examining themselves. Yari to anik kagin ni Pablo tan nila. Ito ang mahirap. May tendency ang sino mang Kristiyano na imbes na sarili niya ang examine niya, imbes to pagginay panunutan na, magbalingay to expert to examinean na itanakwang. Mas masingan na anikin ni Yahweh Jesus. Ta Matthew chapter 7. Nage mo ibuya inavulingan na waging alsam mula bito olu ikagita na troso katakal to navulingan mo. Nagtatagin na gini Yahweh Jesus syari. Kasi kada tadyan itang tendency na to invest to sitang la papanunutatang yay masingatang iliwa na tanakwang. Iwasan po natin yon. Pare-pareho itang makasalanan. Sini matulong nitang taruban na Diyos. Kamuawaya kaging tumas matulong nga ane tani ko. Yatong ay unpleasant na Diyos. Katangkad do may batang ito do ni Jesus, idwa to lalaki to nagdasal ng templo. Anong sabi niya? Yung isa ay makasalanan, yung isa Fariseo, religious leader. Anid dasal na Fariseo. Pagbalabalo nga ni ikaw afut, akan to kagita yore. Mangyawa nga, to pagkang mafulo na nga, aming nagganyagang magayuno nga, kada. Bibigat ko tumapya, uvovog mo. Yun itatay, magi ka na ya itanga, gimuka na ta langi, o ta utong. Sultukan na pag-igako na, idasal na lamang, be merciful to me, a sinner. Ano kinagin ni Jesus? Sinitan ni Radua, ilimibe, ito na pakatunong. Yore gumanto kita fugi, yung sinner. Yari ito no, if we focus a fault na tanakwang, imbes to baggitang ipanunutatang, we are trampling underfoot ikingwan ni Jesus sa krus na Kalbaryo. We will become unpleasant. Hindi po tayo kaaya-aya sa paningin ng Diyos kung yan ang standard natin. Kaya nga ang bilin ng sulat ni Apostol Pablo, kailangang siyasatin natin ang ating sarili. Huwag nating siyasatin ang iba. Sarili natin ang siyasatin natin.
Karugaray, mangagang to religious detectives who watch over others. Yain nagday tanakwang. Let us be detective to our own selves. Baggitang panunutatang. Umarbang itang sa aming takwa ni Jesus sa hukuman ni Kristo. Waya na kaddo sa ngawto umarbang kakwa ni Jesus, gugunan mo itanakwang. Jesus, yuela, bigi ko, panunutan mo ko. Awang, sikola pa. You will be answerable of your own doings while you are in the body. Tawetaw tulad ng phone. Importante ang chastening ng Diyos. Sindika ka namaya at disiplina ng Diyos. Imariga lamang, itadday tumariga tutuddu. Taweta, nitura ni Apostol Pablo, yung sinabi niya na mabigat itong turo, no? Ngunit narito sa Biblia, kaya hindi natin pwedeng i-deny ang katuruang ito. Karikin na itong ilan sa inyo ay mahihina, masasaktin, at ang ilan ay namatay na nga. That is a hard teaching. No? I-chastening na Diyos. Awayan at itulo na. Tumano itang tutunad na vung. That is a part of His chastening. No, mawag talaga. Padamo tutuddo yan. Ngayon, netura tawet ang Biblia. We could not deny it. That is part of God's chastening. Ngayon, ikasta na. Ipadisiplina na Diyos tanditang it's a loving way of dealing with His sons and daughters to encourage us to mature. Yatong netura ta Hebreo 12. No? Akang to kagitan na judge siya to kondenan na kriminal. Ngemyaya ay taday to minagiddo to yama. Disiplinan na disobedient and perhaps stubborn to anak na. Tapeno anni pakurugan na to ipaddisiplina na ay pagiddo na tanitang. And when we cooperate, the chastening na Diyos, mas makasta ito. Amen. Yari ito tanitang maselebra, babayag, the Lord's Supper. Ito ay participation na kada tadenitang in a spiritual reality. Mismo kingwa na Yahweh Jesus yun. Akang to istorya balatong. It's not fable. Akang to myth. Nesim mo talaga. To Yahweh Jesus, to Diyos, minutag, nagkafutalangi, nagbaliw tutolay, na sakripisyo, nalakkalakwag, ipatapatag na, tanipanigarika at atanisa, nevuvu idaga na, natay ne tanang, naginolay, nanoli talangi, ananitabana, tumanoli uliaya, tapenen na pangaming, danuri, inamurug tanisa. Marayawi Diyos, tayatong imagigi ibanghelyo, makekebalingang, matotolay, ipaselebratan, the Lord's Supper, mega futaw nga reality. Magdasalita. Lord, kuruga magbalabalo, kamitan ni ko. Awan to tanakwang, to response me, taweta reality to nitudong ni kami, no kan na imagpakalin no, tarubang mo. We are being humbled. Ta reality to maski no binagtagaruli kami afu, ay nikabi na kami. Kamu nitulo afu, tumatay kami nga siga katagarulyang. May gafuyatong tapagiddo mo, dahil yan, Panginoon, sa katakilaan ng iyong pag-ibig. Ikaw ang may kalooban, Panginoon, na piliin kami, hindi pa man kami sinisilang, upang kami ang tutubusin mo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus na mabubuhos. Ang sinabi niya para sa marami. Afu, papalingan mo ka rito, matotolay to reality
Yaw nga kingwa ni Yahweh Jesus para tandi kami every moment of our life. Tapeno, tan tamami. Pahalagahan namin. Baloram mi kuruga afu. Yaw nga spiritual reality. Tuyalaw mo to magpartisipa kami sa ngaw na babayan. Bendisyongan na kami afu. Tapeno kami sisimang disiplina ngem alawa kami bendisyon mo. Mabalo ang mata panudum ni kami. Kitawag ni ngaming yaw ni ko. Tangagan ni Jesus ngaya kami. Amen. Mabalo pastor ta mensahe na yaku to inanipera ka nandito. Idatam dito makasta nga popo. Ako magtang sa sana. Medyo minagalalo na Diyos ni. Diyos nga makapakawatan kami. Ako sa kanya mata ruban mo. Nga nakakugmag may kami amani ko magbalabalo. Tapos sinuntuhan na kami mana ama sa inyo pugaw. Itutong amatan di kami. Lukan na si pinasakripisyo nga po niya Jesus. Mabalo ang mata rita. Pinalubangan na kami amata. Ngaming amata katagulyan. Mabalo ka bata, aya, pagigdo mo tani kami. Maski aro ama ipakuro ko ng aming ama. Never na kami ang mga pinaguraan. Mas lalo, dito na kami. Tas, aya, mo tani kami ama. Mabalo ara ama ka, blessing ama ito ng kapo ama ito nikaw. Sa mga ama kiya bumito, may mga tabong sakripisyo ang alawat ang mga ama, mabagong tabong na matan ikaw. Ano bendisyon nga mayo? Mabalo ama, tapamendisyon mo. Tangaming ama, ito nagabo ang matan ikaw. Arayaw ka, i-bless mo ama, i-mensahe, tapos ito nakatagitadlay. Tandi kami. Kaya nga ito sa amin, tanagan na ilang po Jesus. Amen. approach the throne. Lord,